Magandang araw mga bata! Narito ako upang ikaw ay aking gabayan sa ating aralin sa unang markahan. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa pagtatag at paglaganap ng katipunan. Tayo muna ay magbalik-aral. Kilalanin mga kasapi ng propaganda gamit ang mga nirambol na salita. Handa ka na ba? Number 1. Kung Jose Rizal ang iyong sagot, ikaw ay tama. Number 2. Kung Antonio Luna ang iyong sagot, ikaw ay tama. Number 3. Kung Graciano Lopez Haina ang iyong sagot, ikaw ay tama. Number 4. Kung Dominador Gomez ang iyong sagot, ikaw ay tama. Number 5. Kung si Mariano Ponce ang iyong sagot, ikaw ay tama. Number 6. Kung si Jose Maria Panganiban ang iyong sagot, ikaw ay tama. Number 7. Kung si Marcelo H. Del Pilar ang iyong sagot, ikaw ay tama. Nakuha mo bang lahat? Magaling! Binabati kita! Ngayon naman ay pasukin mo ang loob sapot at isipin ang lahat na iyong nalalaman ayon sa salitang mananakop. Ano ang iyong naalala o natatandaan sa salitang ito? Sulat sa isang malinis na papel ang iyong sagot. Sige, simulan mo na! Tapos mo na bang sagutan? Makinig ka at sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng mananakop. Ang mananakop ay isang gawain kung saan sapilitang nangunguha ng hindi niya pag-aari. Gumagamit ng karahasan, pang-aabuso, pang-aapi, pangbabastos, pananakit, pamimintas, pamamaya, at kung minsay gumagamit ng mga salitang masasakit. Naunawaan mo na ba kung anong ibig sabihin ng pananakop? Magaling! Kilala mo ba sila? Alam mo ba ang kahulugan ng KKK? Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Marahil ay may naisip ka na tungkol sa ating aralin. Handa ka na bang makinig? Dahil hindi nagtagumpay ang layunin ng mga propagandista na baguhin ang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas sa mapayapang pamamaraan, hindi pinanghinaan ng loob ang mga Pilipino kahit alam nila na hinatulan ng kamatayan si Jose Rizal. Pagkos, ito'y nagsilbing daan upang ipagpatuloy ang ipinaglalabang kalayaan para sa bayan. Isang maliit na bahay sa number 72, Calles Caraga, ngayon ay Clara and Recto, Tondo, Manila, taong 1892, Kapito ng Hulyo, naganap ang isang lihi ng pagpupulong ng isang pangkat ng makabayang Pilipino na sina Andres Bonifacio, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Valentin Diaz, Jose Dizon, at ang may-ari ng bahay si Diodato Arellano. Napagkasunduan nilang pagpatuloy ang sinimulan ni Jose Rizal, ngunit sa warahas ng paraanan. Ilan lamang sa mga napagkasunduan ay ang paghihikayat upang dumami at maragdagan pa ang kasapi ng samahan. Ang pagbabayad ng 25 sentimo sa bawat sasapi at 12 sentimong pera para sa buwanang buwis. Ang pagkakaroon ng balangay sa bawat puro at pagsisikap na maisakatuparan ang mga layunin ng samahan. Nahalal bilang unang pangulo ng Katipunan si Diodato Arellano, ngunit hindi ito naging masigasig sa gampanan ng kanyang tungkulin kung kaya't siya ay pinalitan ni Ramon Basa. Sa sumunod na pagpupulong at halalan, noong Hulyo 19, 1892, naitalaga si Andres Bonifacio bilang Supremo at naging leader naman ng Katipunan noong 1895 hanggang 1896. Tinawag din siyang ama ng Katipunan dahil sa kanyang katapangan at dedikasyon sa mga ipinaglalabang layunin. Si Emilio Jacinto ang tinaguriang utak ng Katipunan. Siya rin ang tinuturing na kaibigan at kanang kamay ni Bonifacio. Sa edad na 18, di niya natapos ang pusong abogasya sa dahilang sumapi ito sa Katipunan. Dahil sa kanyang husay, nagsilbi siyang tagapayo ng samahan. Isinulat niya ang kartilya ng Katipunan na ang orihinal na pamagat ay aral ng Katipunan ng mga anak ng bayan na naglalaman ng batas, aral at prinsipyo ng Katipunan na nagsilbing gabay para sa mga kasapi nito. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, talakayin natin ang mga layunin ng KKK.
Ang katipunan ay nabuo at nagkaisa sa isang layunin na siyang magpapatibay at gagabay sa bawat kasapi nito. Malinaw sa kilusan na hindi naging sapat ang paghingi ng reforma sa Espanya dahil hindi naman ito nakikinig sa mga hinaing ng mga Pilipino. Nang inilatag ang mga layunin, binuo ito ng 3 tema: pampolitika, sibika, at moral. Ang nilalaman ng layunin ito ay: una, makamtan ang kalayaan sa pamamagitan ng paghihimagsik. Pangalawa, patulungan at maipagtanggol ang mahihirap at inaapi. Pangatlo, maipalaganap ang kagandahang asal at kalinisan sa isip at gawa. Dahil sa pagiging lihim na samahan, pinanatili nito ang pagiging sagrado sa kanilang sinumpaan na pananatilihing lihim at pagtalima sa patakaran ng pinahihiral. Sino man ang nais na sumapi ay dadaan sa mahigpit na pagsubok upang mapatunayan ang kanilang katapatan, tapang at pagkamakabayan. Kung malalampasan mo ang mga pagsubok, igagawad ka agad ang panunumpa ng katapatan sa samahan at lalagda gamit ang sistemang sanduguan, kung saan susugatan nila ang kanilang kaliwang bisig at isasawsaw ang panulat sa sariling dugo upang gamiting pampirma bilang katibayan ng kanilang pagiging kasapi ng samahan. Isang parangal din ang igagawad sa bagong kasapi matapos nito magbigay ng kanyang alias. Tulad ni Bonifacio, gumamit siya ng alias na May Pag-asa, Pingkian naman kay Jacinto, at Magdalo kay Aguinaldo. Sistemang triangulo ang ginamit ng mga katipunero sa paghahanap ng mga bagong kasapi, kung saan kukuha ng 2 bagong kasapi na hindi magkakilala. Ngunit, naging mabagal ang pamamarang ito kaya't hinango nila ang sistema ng mason. Noong unay, puros kalalakihan lamang ang maaaring sumapi, ngunit di nagtagal ay tumanggap na rin sila ng mga kababaihang nais na makiisa. Naglunsad din ng sariling pahayagan ang samahan na tinawag na Kalayaan, ngunit ito ay hindi nagtagal. Una at huling paglimbag noong taong 1896. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, pag-usapan natin ang 3 antas ng kasapi: ang katipon na may senyales na anak ng bayan, ang kawal na may senyales na gumbursa, at ang bayani na may senyales na Rizal. Nasusundan mo ba ang ating pinag-aaralan? 30 din ng pamahalaan ang nabuo sa katipunan. Ang kataas-taasang sanggunian na pinamumunuan ng Pangulo, ang sangguniang bayan at palangay na kumakatawan sa mga lalawigan at bayang may presensya ng samahan, at ang sangguniang hukuman na siyang lumilitis sa mga kasaping naakusahang lumalabag sa patakaran ng katipunan. Naunawaan, naintindihan mo ba kung paano na itatag at lumaganap ang kilisang KKK o ang kataas-taasang kagalang-galaang katipunan ng mga anak ng bayan? Kung di mo ito nasundan, maaari mong balik-balikan ang video ito. Alam kong kaya mo nang sagutan pagsasanay na ito. Handa ka na ba? Number 1. Anong K ang pinakamababang antas na kasapi ng katipunan na may tulokbong na itim sa tuwing dadalon ng pagpupulong? Tama, katipon. Number 2. Anong K ang tawag sa mga kasapi o miyembro ng katipunan? Tama, katipunero. Anong K ang kasulatang sinulat ni Emilio Jacinto na naglalaman ng batas, aral at prinsipyo ng katipunan na nagsisilbing gabay para sa mga kasapi nito? Tama, Kartilya ng Katipunan. Number 4. Anong A ang tawag kay Andres Bonifacio dahil sa kanyang dedikasyon sa mga pinaglalabang layunin? Tama, Ama ng Katipunan. Number 5. Anong T ang sistemang ginamit ng mga katipunero upang umikayat ng mga bagong kasapi ng katipunan? Tama, triangulong sistema. Para sa pangwakas nating gawain, nais kong basahin mo ang bawat pahayag sa bawat item. Unawain at piliin mo ang tamang sagot. Sa bilang kong 3 ay umpisahan mo na. 1, 2, 3. Go!
Natapos mo na ba? Narito ang tamang sagot. Tingnan mo kung tama ang iyong mga sagot. Kung tama lahat, ay binabati kita. Mahusay ang iyong ginawa. Kung hindi naman, ay maaari mong balikan at pag-aralan muli ang ating aralin. Hanggang sa muli nating pag-aaral, paalam!